Hello muli po. Eto na naman po ako, Jenny Magat Vlogs. Hello Earth. Hello Philippines. At hello po sa mga OFW sa buong mundo. Ako po, andito po ako sa Paris. OFW po ako. Ayun po. Ngayon po, katatapos ko lang pong kumain. Kasi po kaninang maaga, nagtrabaho po ako sa Matanda. Pinapunta niya po akong sobrang maaga. So ngayon, noong pong natapos na po ako, 2 hours lang naman po yun. Malapit lang po dito sa bahay ko. Ngayon po, after po ng work ko, ayun nga po kanina, nag-vlog po ako. At nag-vlog po ako muli. At ayun nga po na nagluto po ako ng yung vegetable po na easy to cook. Yung ano po, yung ang pangalan po ng niluto ko ay ginisang beans with sardinas po. Di po ba kapag mga ganon, low budget lang po yon, lalo na po sa mga mamsi sa Pilipinas, yung may mga anak po. Ngayon po, tapos na nga po akong kumain, thanks God. At nakakain po ako ng mabuti doon sa niluto ko po kanina. Sa totoo lang po, magkwentuhan muna po tayo. Ito pong vlogs ko po na ito. Ito po yung life in Paris na nung bago po ako dito sa Paris. Ay nako, it's not easy po. Yung nga po, yung unang trabaho ko po is caregiver po talaga. Matagal po ako nag-caregiver. Nag-live-in po ako sa madam. Libre ako bahay. Nung bago po ako dito, hindi po ako marunong mag-friends. Pero sabi nga, kailangan malakas ang loob mo. Ngayon po, dahil matanda nga po, ang unang naging trabaho ko dito, kahit hindi po siya marunong mag-English, naglakas lang po ang loob ko na magsalita ng friends, kahit mali-mali, hanggang sa awa po ng Diyos, sa tulong po ng Panginoon, ay natuto na rin po ako. Ayun nga, marami na po ako natutunan. Kasi po, kailangan pag nasa Paris ka po, lalo na kapag wala ka pong kamag-anak dito, medyo mahirap po. Pero, kung matagpuan mo naman po yung mga taong, mga tunay na tumutulong, bless ka po, agaya po ng church namin, ng Grace Alone Ministry. Matulungin po yung mga tao doon. Ayun nga po, para po kaming magkakapatid doon. Yun po, mabalik po tayo noon sa bago ako dito. Yun nga po, nung bago po ako dito, di nga po ako marunong mag-friends, hanggang sa ilang taon po akong nagtatrabaho doon sa Matanda. Natuto po ako kasi po ang ginagawa po namin noon, after po ng kumain siya, maghapon po kaming nanonood ng TV. Halos po ata hindi ko nakalimutan ko na po kung ilang taon po akong nagtrabaho sa kanya. So nung panahon po na yon, nakakain po ako ng mabuti, ganon. Siyempre po, dahil ayun nga, live-in ka. Pero nung namatay na po yung matanda, doon po ako nanibago. Kasi nga noong halos hindi ko po alam, ang 4 years po ata ako nagtrabaho doon na live-in, doon sa Matanda na caregiver. Tapos noong pong nag-part-time na po ako ng linis-linis, mamalansya, ay nako, doon po ako nanibago. Talagang
ang sakit po ng aking katawan. At saka dito po kasi, lalo na po, after ko pong mag full time, nag part time ako, pag ang mga OFW po dito, it's not easy po ang OFW. Kaya kayong mga anak na may mga mother sa ibang bansa o mga pamangkin na may mga tito sa ibang bansa o mga kapatid na nasa ibang bansa, ingatan ninyo ang mga pinapadala nila kasi talagang sobrang pagod po talaga at siyempre hirap din po. Pero ang importante po doon, kahit na pagod ka at hirap ka po sa trabaho, ang importante, mababait po yung mga amo. Kagaya po ng mga amo dito. Ako, so blessed po ako na yung mga amo ko po, yung mga natagpuan ko pong amo, is mababait. So ngayon po, tatawid muna po tayo ng karsada. Siyempre, titingin muna po tayo sa karsada dahil baka masagasaan po tayo, wag naman. In Jesus name. Ayun po, siyempre po, sabi nga, binigyan tayo ng wisdom ng Panginoon para mag-ingat po tayo sa ating sarili. Ayun nga po, noong kinikwento ko lang po yung naging life ko dito sa Paris. Ayun po, nung matagal na po, dahil nga 4 years, ang trabaho ko po, caregiver, nakaupo lang ako. Tsaka, ayun nga, na nagbabantay lang ng matanda, walang masyadong ginagawa. Tapos, ayun nga, nung nag-part-time na ako, ay naku, talaga sumakit ang katawan ko. Yung mga paa ko, ganyan. At saka ano po, yung wala kang time na kumain kasi per hour ka dito kapag part-time ka, per oras po ang binabayaran dito. Ngayon, ayun nga po, minsan wala ka pang time kumain. Minsan magbabaong ka na lang ng tinapay, tapos yun na lang kakainin mo. Kasi ang mahal din kaya mag-restaurant dito, syempre dahil bago ka pa lang, lalo na kung mga maliliit pang mga anak mo noon, at pinag-aaral ko po yung mga anak ko dahil ako po yung breadwinner, kaya nagtitipid po ako noon. Kaya kung minsan, kung ano-ano na lang yung kinakain ko, para at saka noon po, iniiwasan ko yung bumarkada kasi kapag bumarkada ka po dito, syempre hindi na po masama yung nakikipagkaibigan, pero wag naman po yung masyado, yung bang halos tuwing weekend nasa kainan ka or ano, kasi o kaya tuwing weekend na lang nagja-jamming kayo, syempre po magastos din po yun, di po ba? Kaya ako po noon, iniwasan ko po yung mga ganon. At saka lalo na po yung pagsusugal. Sa bagay, di naman po ako marunong magsugal. Kahit na gusto kong magsugal. Ayun po na ganon po ang naging buhay ko. At ayun po na dahil ako nga po ay breadwinner po. Ako lang po noon ang nagbibigay ng panggastos sa mga bata. Wala na pa naman po kasi noon na tsaka kasi ako naman po kasi hindi naman po kasi ako mapagdepende. Mababait naman po mga kapatid ko, pero siyempre kahit mababait sila, wag ka naman magdepende, di ba? Ngayon po, may kapatid din naman po ako sa Pilipinas, hindi naman po niya pinabayaan ang aking mga anak. Ayun po, isa nga po, tinutulungan pa niya ako. Kaya ayun po, yung mga OFW po dito, minsan makita mo po sila, ano po sila yung tumatawa sa akin yung lalaki.
makita mo po sila, kagaya po nung isang araw, kahapon po, nakaupo ako, nakita ko yung isang OFW. Nako, yung buhok niya, gulgul, ano ba yung gusot-gusot. Tapos mukhang pagod na pagod siya. Sabi ko sa isip ko, kahit naman nakikikatulong ka, dapat naman mag-ayos ka. Di po ba? Tama po ba ako? Makita mo talagang sobrang pagod po niya. Naawa ako. Tapos sabi ko sa kanya, sis, sabi ko, okay ka lang ba? Sabi ko, tapos tinabihan ko po siya sa upuan. Ang sabi niya, sis, sabi niya, pagod na pagod ako, sabi niya. Nakailang part-time daw siya dahil nagpapaaral nga raw po siya, yung anak niya ay college. Tapos nung tignan ko po yung itsura niya, ay nako, talaga naman na mukhang haggard na haggard po siya. Kaya tayo naman po mga OFW po, wag naman po natin masyadong aabusuhin ang ating mga katawan. Dahil kailangan po tayo ng ating mga pamilya. Kasi kapag po nategi tayo, imbes na makatulong tayo sa pamilya natin, hindi na tayo makakatulong sa atin. O kaya may enjoy natin ang life natin dito sa earth. Lalo na po, ang pinaka-importante po dyan, bigyan po natin ng panahon ang pagsisimba. Yan po ang importante. Alam nyo po, ang pagsisimba, nakakawala po ng homesick. Kapag ako noon po, dahil dito po ako na born again Christian. Dito dati nung nasa Pilipinas po ako, hindi na po talaga ako pala simba eh. Talagang ayun nga, nasa bahay ako, nagpipray din ako, pero hindi ako pumupunta sa mga church talaga. Hindi po ako yung klase na ganon. Pero dito naman po, sa tulong po ng Panginoon, siya po ang gumawa nito sa akin, dahil ito po yung will niya sa akin. Kaya, naging maano po ako ngayon, very active sa church. Kaya kahit na po na lungkot ako, at gusto ko nang makita ang aking pamilya, at ayun po, dahil nga sa ano po, ano ba yun, yung ano po ng Panginoon, sa love of God, nawawala po yung lungkot ko. At saka nakaka-video call ko naman po everyday po ang aking mga anak. Yun po ang importante. Kaya ayun nga po na dito nga po sa Paris, ganito nga po ang buhay. Kaya kayo pong nasa Pilipinas, at saka ayun po na sabi nga po nung dating pastor na nag-share po dati na nung noon pa po, kasi dito po ako nagkaroon ng personal relationship sa Panginoon eh. So dito rin po ako na maraming natutunan. Ngayon po sa ating mga OFW naman po, wag naman po masyadong buhos biyaya sa mga anak natin o kaya yung mga kapatid natin, kasi kung lahat ng mapangailangan nila binibigay natin, magiging tamad na sila. Lalo na kung meron tayong mga pamilya din, diba, may asawa ka, tapos mas sinusuportahan mo yung kapatid mo, mga pamangkin mo o ano pa dyan, kawawa naman siyempre kung may sarili ka rin pamilya, di po ba? Yung mga dinidesire ninyo, hindi ninyo makukuha dahil doon. Kaya ganun po ang mangyayari. Mas mabuti sana kung ang babae, yung matalino, at saka ayun nga, yung bang talagang sa ano ba yung tawag dito, yung maabilidad. Yun. Paano kung pares kayong walang abilidad? Di wala nang mangyayari. Kaya ayun po, kaya ang ano po dito, ang advice ko po na syempre po, tayo naman po kasing mga mother o may mga anak, o limbawa may mga kapatid, may mga pamangkin, syempre tayo naman po ay talagang lagi naman pong tutulong. Sabi nga, binless tayo ng Panginoon, share din natin ang blessing. Pero sabi nga po, wag lang yung
siyempre ilalagay din po natin sa lugar. Kagaya po ng halimbawa, kapag ang mga anak po natin may mga kanya-kanya ng pamilya o kaya malalaki na pag-aral po na natin. Kagaya po nung sabi ng pastor, ang sabi po niya na pag napaaral nyo na yung mga anak ninyo, sabi niya, may mga trabaho na, huwag nyo nang hayaan na magdepende sila sa inyo, na lahat na lang ng pangangailangan nila, mamaya pati sa apo kayo pa magpaaral, sabing ganon. Tapos nang narinig ko yon, ang sabi ko naman, wag naman sanang mangyari yun sa akin, sabi ko. Pero tayo naman po, sabi nga, lagi naman po tayong nakaalalay. Sabi nga, tayong mga parents o kapatid, o bawa, tayong mga parents, lagi naman po tayong nakaalalay sa mga anak natin. Pero hayaan po natin silang tumayo sa sarili nilang paa. Kasi hindi naman po habang panahon ay OFW po tayo sa ibang bansa. Gayon din po sa ating pong mga pamangkin, kapatid, ganon. Hindi naman po habang panahon nasa ibang bansa po tayo. At saka yun po, mag-ipon-ipon din po tayo, ganon. At saka wag din po nating pabayaan ang ating mga sarili, dahil yan po ang kalakasan po natin. Kasi kung papabayaan po natin ang ating sarili, magkakasakit po tayo. Ngayon po, naghihintay po ako ng tram. Pag dumating na po yung tram, i-off ko na po ito. Kaya sana po nag-enjoy po kayo sa mga kwento ko dito ang live ko dito sa Paris. Sa totoo lang po, nung bago po ako dito, siyempre po, may tumulong po sa akin ang aking kapatid at ang sister ko doon sa Pilipinas. Nung bago po ako dito, ilang taon po akong hindi bumibili ng mga damit ko. Kasi siyempre, magbabayad pa ako ng utang. Kaya, ayun po. Tapos, buti na lang, may amo akong mahilig bumili po ng damit. Lagi niya akong binibigyan ng damit at mga bags, ganon. Yun po, kaya hindi po ako bumibili ng mga damit noon. Pero nung nakapagbayad na po ako at napatapos ko na po yung mga anak ko, at ayun po, at saka noon po hindi ko po sinabay yung pag-i-invest at pagpapaaral. Kasi kapag sinabay mo po yung pag-i-invest at nagpapaaral ka, magkakaroon ka ng maraming utang. Sabi nga, dapat step by step lang. Sabi nga, planuhin natin, sabi nga. Kahit naman wala kang maraming invest, basta importante, maging simple ang buhay mo, maging okay ang pamilya mo, may tirahan kayo, yung bang hindi kayo nangungupahan, gano'n. Kesa naman sa sandamakmakang utang mo, tapos wala ka ng peace of mind, hindi po ba, tama po ba ako? Yung pong gano'n. Ako po kasi, hindi ko po kaya. Yung kaya, hindi ko po hinangad yung sobrang laking bahay, sobrang ano. Ang gusto ko lang po sa buhay ko, yung simple, yung walang utang, gano'n. Tsaka gusto ko po yung kapag nagsusweldo ako, ayoko yung para bang yung sweldo ko halos maubos na dahil sa kabayad ng utang. O kaya naman wala sa yung bang hindi mo na mahawakan. Kaya dapat po budget din po pag may time. Yun lang po ang advice ko sa inyo. And then ngayon po, noong pong tapos na nga po akong nakabayad po ng mga utang ko. Tapos nung nakatapos na po ang mga anak ko at okay na po sila, may trabaho, ayun, nag-i-start na po akong bumili ng mga gamit ko, mga bag ko, ganyan, damit. Pero siyempre, hindi naman po lagi yun. Kapag may mga sale lang, ganyan. At saka lalo na po nung nag-charge po ako. Siyempre, kailangan ko po yung mga pandescending damit, o kailangan ko po yun. Kaya ayun po, kailangan ko pong bumili ng mga pandescending damit. Siyempre, pagpunta mo po ng church, hindi naman pwede yung kung ano-ano lang po ang isusuot mo, di po ba? Kasi ganito po yun. Di ba, tayo pong mga people,
kapag pupunta tayo sa mga occasion, di po ba nagpapaganda tayo? Minsan, hindi nga natin alam kung anong isusuot natin. Minsan, bibili pa tayo ng damit kapag pupunta pa tayo sa mga party, ganyan. O what more pa kaya kapag mag-church po tayo, di po ba? Dapat po kapag nag-church po tayo, maging maayos po tayo kasi ang pupuntahan po natin ay si Lord. Sabi nga, Kings of Kings, Lords of Lords, magpupuri po tayo sa Panginoon. Minsan po, sabi naman po ng mga tao, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan o sa damit. Yes po, totoo po yun. Hindi po siya tumitingin sa kung ano man po ang suot mo or ano. Pero po, nakalagay din po sa Bible, sabi po niya, magsuot ng mga damit na mahinhin, yung hindi po nakaka-distract. Yun naman po ang sabi ng Panginoon sa Bible. Hindi ko na po ibibigay ang verse kasi okay na po yun para po naman hindi naman po parang ako. Ayun po, yun naman po kasi ang sabi ng Panginoon na magsuot po tayo ng mga disenteng damit kapag po pumupunta po tayo sa church, yung hindi po nakaka-distract. Kasi ako naman po noon, mahilig din po akong magsuot ng mga fitted o kaya pantalon, ganyan. Pero nung binago po ako ng Panginoon, unang binago niya po sa akin yung pride ko. Yan, dati po kasi ma-pride ako. Tapos yung character ko. And then, binago niya po yung pananamit ko. Kasi minsan, nakakarinig na rin ako ng marites sa church. Pero hindi naman po nila ako pinagsabihan about do sa damit ko. Wala naman pong yun nga po, kinonvict po ako ng Holy Spirit na mag-change na ako, yung outfit nga. Sabi nga, ang pangtrabaho, ang pang-church ay pang-church. Yun po ang maganda sa tunay na Kristiyano at tunay na followers ng Panginoon. Yun po ba? O sige po, ganun na lang po at mahaba na po ata ang aking vlog, kaya po mga OFW, lagi po kayong mag-iingat dyan, basta pray lang po. At saka sa Pilipinas naman po, ayun nga po na mag-iingat din po kayo dyan sa mga people sa Pilipinas. At alam ko po tumataas ang bilihin dyan. Budget na lang po pag may time. At muli, ang mga anak po natin, lagi po natin silang pakainin ng gulay para po healthy po sila. Yun po ang maganda. O sige po, muli sa susunod na lang po kasi pinalampas ko lang po yung isang tram para po makapagkwento po ako ng matagal po sa inyo. Ganun na lang po. Ikiusap po ako. Please po subscribe my YouTube channel, Jenny Magat Vlogs, at share po ninyo and like and comment po. Mamaya pong gabi, pag uwi ko po, doon ko po i-upload ito pong vlog ko po na ito. Marami pong salamat. God bless po muli sa ating lahat, mga OFW sa iba't ibang bansa at sa mga yung bang sa gera, mag-iingat po sila. Lagi lang po tayong manalangin. At sa Pilipinas naman po, mag-iingat din po tayo dyan. At yun nga po, God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.